puntahan natin ang proposal ninyo. 24.2 Opo. billion, di ba? Sa NEP. Opo. Okay, sige. Doon sa 24.2 billion na yan sa NEP, under DOH proposal ito, sa MAIF na yan, paano po ang paggasta dyan? Ano ang implementing rules niyan? Sa 24.2 po, basta makapag-bill sa amin, yun pong mga ospital na nabanggit, mula DOH hanggang LGU hanggang private, magsasend sila ng bill. At pag sinabi magsasend sila ng bill, ibig sabihin may naka-attach na mga medical abstract, clinical abstract, at iba pang papeles. Tapos yun po ay babayaran on a reimbursement basis. Matasagot ka na ngayon yung tanong ni DJ Cha, yung ano ba yung problema? Ang problema dito, dalawa, Manong Ted, DJ Cha. Una, administrative. Pag sinabing administrative, napansin niyo mga nakaraang buwan na parang sinasabi ay hindi raw nababayaran ng DOH yung MAIF or na mabagal yung pagbayad. Dahil nga po sa ating requirements at hindi namin pwedeng alisin yung requirements dahil kami po ay accountable agency, may COA na nagbabantay at tama yung pagbabantay nila. Iisa-isahin yung bawat submission ng clinical abstract. Kung kulang ng tao, matatagalan po yung processing. That's the administrative. Yung mas mainit sa usapin ngayon, DJ Cha and Manong Ted, yung political. Dahil kahit sinasabi ng DOH, kami po, lagi namin paulit-ulit sasabihin, hindi namin kailangan ng guarantee letter. Dahil pag kayo po ay lumapit sa social worker at in-endorse kayo ng social worker doon sa mismong hospital, eligible na kayo sa MAIF. Ang nangyayari po in practice, and I can say this because I witnessed it myself, dumadaan pa rin sa amin, naglalanding, may mga letters, no? At ayoko na lang sabihin kung sino, pero nandyan yan, no? Yung mga tanungin natin yung ating mga nagsasend, no? Meron kang makikita, this is to endorse or to guarantee that I have para bang allocated X amount, 1,000 pesos for the payment of this bill. Ayaw namin noon, DJ Cha, Manong Ted, dahil that is in ang violation of a Supreme Court ruling, Belgica versus Executive Secretary Ochoa, 2013, yung desisyon na sinasabi na kapag ang budget ay nasa ehekutibo na, hindi na ho dapat nagkakaroon ng participation sa implementation ang legislature. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.